Kung manggahas kang saktan ang aking tagapagligtas, pagsisisihan mo to. Hayaan ninyong maranasan ninyo ang lakas ng aking gatling. Sa basurang balde lang na yan? Ano, takot na kayo, di ba? Kalokohan. Mula nang ipanganak ako, hindi ko alam ang salitang akot. Nakakatakot. Tulong. Mga walang silbi. Basurang balde lang yan. Anong kinatatakutan ninyo? Sugot. Kamahalan, may matanda pa akong ina at gaanak sa bahay. Hindi ako pwedeng mamatay. Mga walang kwenta. Pagbalik natin, sisingilin ko kayo. Marami ang sandalong kamatay at masugatan din si Tiote. Kakonti lang tayo. Hindi ito maganda. Mas mahalaga ang buhay. Ang pagtakas ang pinakamagandang plano. Sa susunod, hindi ko na kayo palalampasin. Bilisan mo, sumakay ka na. Ano yan? Ito ang karwaheng hindi na kailangan ng kabayo. Automatic transmission yan. Apakan mo lang yan, andar na. Gusto pa ba ni kamahalan na tikman ang lasan pamatay insekto? Ang mga mata ko. Ayoko nang makipaglaro sa'yo. Babayo! Tubig. Hatto. Kuya Doubaw, salamat sa iyo. Ikaw talaga ang suwerte ng lungsod ng Songyang. At hindi lang basta, isang batang babae na may itim na gintong kwintas. Chietang, ang itim na gintong kwintas na sinasabi mo. Ito ba on? Ito. Nanay, Doubaw, gutom na ako. Gusto kong lugaw. Seth, uminom ka lang, puro inom na lang alam mo. Simula nang ipinanganak ka ng munting cute na iyon. Pagkapanganak mo, Songyang City, ilang taon nang tinamaan ng katuyot. Huwag uminom. Biyanan, anong sinasabi mo? Ang tagtuyot sa Songyang City. Ano ang kinalaman nito kay maliit na Doubaw? Ano ang kinalaman? Ang pagkain sa bahay ngayon. Lahat ng ito, pinaghirapan ko sa pagtrabaho. Kung ganyan ka pa, hindi na ako magtatrabaho. Ikaw, hintayin mo. Doubaw, mabait ka. Mamaya, may lugaw ka. Papahirapan kita. Isang anak na walang ama. Bakit naman, araw-araw kumakain sa Cheng family namin. Araw-araw umiinom sa Cheng family. Inom ka na. Sag, Doubaw. Doubaw, anong nangyari sa'yo? Doubaw. nanay, masakit ang tiyan ko. Daubaw. Kailangan mong magtiis, huwag kang susuko. Nanay, hanapin mo ang manggamot. Anong manggamot pa? Ang batang yan, malas talaga sa amin. 3 taon nang walang ani sa aming baryo. Lahat dahil sa kanya. Ipadala ninyo siya agad sa kabilang buhay. Para naman maligtas ang bayan. Bayanan. Ang sinasabi mo, ikaw ang naglagayng lason sa bata. Kung ayaw mong pakawalan, isasama ko kayong mag-ina para magkasama kayo sa libingan. Inom ka. Hindi. Inom. Hindi ba ako dapat nasa katapusan ng mundo nang patayin ang zombie? Paano ako nandito? Nakarating ba ako sa ibang panahon? Inom ka. Ayos lang, ayos lang. Yung pumapataying zombie, yung bilyong supply ko, nandyan pa rin. Kung walaan, sa isang liblib na lugar, paano kami mabubuhay? Doubaw. Gumising na parang patay. Daubaw. Ayos ka lang? Naku, pinakilabutan mo ang nanay. Ako si Doubaw.
Ang pangit naman ng pangalan. Nanay, ayos lang ako. Ang cute naman. Ang tigas ng kapalaran niya. Hindi pa siya namatay. Yan ang pambubuli sa akin. Isang malupit na bayanan, di ba? Mukhang unggoy, matulis ang tenga. Eksakto sa imahe kung masamang bayanan. Nakaka-stereotype talaga. Ngayon, kailangan kong puksain ang masasama. Nandito ako. Huwag mong galawin sa Davao. Ay, ang astig naman. Sobrang boss, gusto ko. Sumalungat ako sa'yo. Kung hindi dahil sa Cheng family, na iniwan ka namin bilang manugang. Matagal ka nang, naibenta ka na sa isang red light house. Huwag. Bayanan, mula nang inapi mo si maliit na Davao. Simula noon, hindi ka na bayanan ko. Kung ang bakuran ng Cheng family ay hindi magkasya para sa aming mag-ina, dadalhin ko si Davao at alis kami. Alam mo ba ngayon, kung gaano kagulo sa labas? May kolusyon ang mga opisyal at negosyante. Mga bangkay ng biktima ang nakakalat. Mas mahal ang pagkain kaysa ginto. Kung kayo ng mag-ina lalabas, mamatay kayo sa lamig o gutom. Pagdating ng oras, wala ngang nag-ayos ng mga bangkay. Mas maigi pa yun kesa manatili rito. Tingnan mo yung mukha mo, kaya mong tiisin ang pag-aapi. Ikaw, Nanay, di ako natatakot. Nandoon si Davao. Mula ngayon, dadalhin kita, nanay. Kakain ka ng masasarap. Safe. tayo na. Huwag kayong alis. Sino tong salot na to? Nagkalat ng balat ng saging sa lupa. Ang sakit. Haring, oras na para kumain. Palisin na ninyo ang mga taga-kusina. Wala akong gana kumain ngayon. Haring, ilang araw na po kayong hindi kumakain. Para sa kalusugan ng haring, lakas loob kong magsabi, nananawagan po kami, haring. Kainin niyo po ang kaunting pagkain. Sinabi ko na, wala akong gana. Matagal nang kagtuyot ang Sungyang City. Mga nasasakupan ko, punong-puno ng mga bangkay. Hindi makaligtas ang mga aw. Paano ako makakakain kung ganoon? Haring, hindi ba pinadala ninyo ang dalawang prinsip para magbigay tulong sa sakuna? Bakit kayo nag-aalala pa rin? Lahat ay may sala. Kasalanan ay nasa akin. Siguro dahil sa aking mga ginawa, nainis ang langit dahil sa akin. Kaya ganoon ang pagdurusa ng aking mga nasasakupan. Magulat po, haring. May magandang balita naman kami. Gabi-gabing pinagmamasdan na matandang lingkod ang kalangitan. Napansin niya ang isang palatandaan sa hilagang kanluran. Ito raw ay tanda na malaking suwerte. Baka maligtas na ang malalang tagtuyot ng Sungyang City. Maaring may pag-asa na. Iyan ba'y totoo, mahal na lingkod? Haring, tunay po ang nakita namin. Kung tayo'y makakakita, isang batang may nakasabi sa lig, itim gintong pendant. Makakatulong ito para maibsan ang pasakit ng Sungyang City. Ito ang ating malaking pangangailangan ngayon. Ipahayag ang utos ko. Gamitin ang buong kapangyarihan ng kaharian. Hanapin ninyo ang isang batang babae na may nakasabit na itim gintong pendant. Sino man ang mag-ulat, kapag natagpuan ninyo siya, papasalamatan at bibigyan ng malaking gantimpala. Utos ng haring. Paggupugay, IZ. Taizi, idagdag natin ngayong gabi ang selebrasyon. Seg, hindi kami iuwi hanggat hindi lasing. Daisy, Sage, umiinom tayo. Tunay nga, pinagyayaman ng langit ang Sungyang City. Ipasa ang aking utos. Lahat ng mga sundalo, hanapin ninyo silang lahat. Ang batang babae na may suot na itim gintong pendant. Kapatid na hari, itong kinapadala sa atin ng ama haring. Dahil ito ay para sa pagtulong sa sakuna. Kung ilalagay ang buong hukbo, para lang mag-imbestiga, baka, asa ka. Paanong ang batang may itim gintong pendant ay makakapagligtas sa Sungyang City? Medyo pilit na ipinapaliwanag yon. Tangking Lin, alamin mo ang sariling posisyon. Isa ka lang nating kasamang opisyal. Ang pasya ay akin. Hindi karapatan mong pag-utusan. Huwag kang magturo-turo dito. Davao. Sumunod ka kay nanay. Baka hindi na kami mabuhay kung pumayag. Bukas ng umaga. Magsisisi ka ba? Hindi ako magsisisi. Siyempre hindi. Nanay, Nanay!
Inom kang tubig. Nanay, gumising ka rin. Ano bang nangyari sa akin kanina? Biglang nanlabo ang paningin ko. At hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Matagal ka nang hindi uminom ng tubig, kaya nang hinana ang katawan mo. Buti na lang pinakain kita ang tubig. Grab, kinilabutan na ako para sa'yo. Ang tubig na sabi mo, iyon ba yan? Ang bote na to, ang mahiwaga naman. Daubao, sabihin mo na kay nanay. Ngayon ang tubig ang hirap makuha. Saan mo nakuha ang tubig na to? Naku, delikado. Tuloy-tuloy akong nagligtas ng tao. Nakalimutan ko, wala naman dito na bottled water. Anong gagawin natin ngayon? Paano ko ba ipapaliwanag to? Walang problema, Daubao. Kung hindi komportable sabihin, huwag na lang natin sabihin. Ngunit sisiguraduhin mong itago ang lihim na ito. Huwag mong sasabihin sa iba. Naintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko. Nanay, Daubao, gagawin ko talaga. Poprotektahan ko ang lihim na to. Bitawan ninyo ako. Anong gagawin ninyo dyan? Bitawan ninyo ang anak ko. Bitawan mo siya. Asawa ko. Asawa niya. Asawa niya. Asawa niya. Kapatid na hari, dapat nang tumigil to. Walang ganitong bagay na, batang may itim gintong pendan. Kung gagawin mo to, lalala lang ang nangyayari sa Sungyang City. Pangahat. Ikaw ay anak mula sa ibang asawa lang. Desisyon ko yan. Hindi ka pa dapat umutos. Ikaw na ang Taizi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Daisy. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi. Hanapin. Hanapin ninyo sa buong Sungyang City. Hindi ako maniniwala na sa Sungyang City ay may taong hindi ko mahahanap. Opo. Anong gagawin ninyo? Gino, bata, wala pa siyang muwang. Dadalin ko siya ngayon. Sandali. Gino, ang bata iwalang takot magsalita. Pakiusap, huwag ninyo siyang pakialaman. Walang problema. Naghahanap lang ako ng isang bagay. Pakiusap, Ginang, maawa po kayo. Anong bagay yon? Ginang, malalaman ninyo mamaya. Dakpin ninyo siya para sa akin. Huwag ninyo galawin sa Daubao. Bitawan ninyo ang nanay ko. Masama kayo. Lahat kayo masama. Tangking Lin, nagtatangka ka bang mag-alsa? Dumating kami ngayon para tumulong sa mga nasalanta. At para sa itim gintong kendan, paulit-ulit, inaapi mo ang mga mamamayan ng Sungyang City. Hindi ako mananahimik na lang. Ano ba? Hinahanap nila pala ang itim gintong pendant. Sinasabi noon ng ina sa akin, may balak kang sakim. Hindi ako naniwala noon. Ngayon tiningnan ko, totoo naman pala. Ngayong araw, ipapabaon kita rito sa lupa. Kapatid, ang trono ng Taizi, wala akong balak na gawing iyon. Ang lahat ng ginagawa ko, para ito sa mga taga Sungyang City. Haha. Huwag mo akong lokohin ng puro pagmamahal sa bayan. Taong dyan. Dakpin ninyo siya. Kapatid, wala nang awa ng pagkakapatiran ngayon. Kung makapaglingkod ka sa dakilang kaharian at mahuli ang rebelde na ito, bibigyan kita ng 10,000 ginto. Ang pogi naman. Mga inutil kayo.
Daisy, tingnan mo itong magandang bagay. Nasaktan ang mga mata ko. Takbo na. Daisy, magkikita pa tayo, kapalaran siguro. Mata, masakit ang mata ko. Umupo ka ng maayos. Sakay. Bakit parang kamilyar ang kakiramdam na to? Hindi pa ako bumababa mula sa kabayo. Daubaw, anong piniga mong bagay kanina sa kanya? Siya ang kasalukuyang Taizi, mataas ang estado. Kung namatay siya agad dahil dito, baka, Huwag kang mag-alala, Tantiyo. May dalang pang unawa si Dobaw. Pinaparamdaman lang namin panandaliang kirot sa mata niya. Banlawan lang tubig, maayos din. ayos, mabuti naman. Hindi ko alam bakit. May kutob ako ng babaeng ito. Kahawig ng babaeng nasa Red Lighthouse noon. Medyo magkakapareho sila. Thank you. Bilang isang prinsip, bakit may sariling kampo ka pa? Hindi ba? Tinatanaw mo bang umaw sa laban sa trono? Daubao, huwag kang magkunwaring palaaway. Munting Daubaw, alam mo pala na marami, ha? Siyempre naman, alam ko rin na si Teng Tio. Hindi kasundo ang masamang tiyuhin kanina. Hindi siya babagay sa kanya. Baka gusto niyang agawin ang posisyon ni Daisy. Bata lang naman, di alam ang sinasabi. Walang mali siya ang bata. Naunawaan namin paghingi ng paumanhin sa iyo, Taizi. Walang problema. Sa harap ng malaking sakuna, ang isang prinsip at karaniwang tao, ay may pinagkaiba pa ba? Kagalang-galang. Ito po ay Mag-ina na natagpuan ko sa tabi ng daan. At isinama ko dito para alagaan. hindi po ito maaari. Kulang na kulang po tayo sa pagkain. Kung magdagdag pa tayo para sa dalawa, baka po ay hindi na kaya. Kunin nyo na lang ang aking rasyong pagkain. At ibigay sa mag-inang ito. Huwag po ninyong gawin iyan. Kayo po ay isang prinsip at malakas na kandidato sa pagkahari sa hinaharap. Paano po nyo ipapahintulot na magkasakit kayo? Sa oras na ito, kung ganon, ano ang dapat gawin? Gusto mo bang ipatapon ko ang mag-inang ito? Ang dahilan kung bakit kayo sumunod sa akin ay dahil sa aking malasakit, hindi ba? Kung hindi ko sila tutulungan at hahayaan silang magduusa. Tanungin ko lang, ito ba talaga ang uri ng leader na nais niyong sundan? Kung ganoon, Paano kung ako po ang magsasalita? Kung pagkain lang ang usapan, ako na ang bahala diyan. ikaw po ang bahala. Isang batang paslit na babae. Ang supply ng pagkain ng kampong militar na ito, kaya mo bang tustusan? Daubao, sabihin mo kay nanay. Tunay ka bang sigurado? Tenga ko. Nanay, naniniwala sa'yo. Kung talagang kayang gawin ni Daubao, malutas ang kakulangan ng pagkain sa kampo. Maaari ba ninyo kaming tanggapin? Kami ng anak ko manatili sa kampo. Siyempre. Pero kung hindi niya ito malutas, Pag ganoon, kami ng anak ko, agad na alis ng kampo. Hindi kami mananatili kahit sandali. sige, usapan na yon. Kalokohan. Zhao Xiaosheng, hindi ba sobra ang kabutihan ko sa'yo noon? Kaya naglakas loob kang maging palalo. Daisy. Sila mismo ang nagmungkahi nito. Hindi ito ang intensyon ko. Kung hindi dahil sa paulit-ulit mong pagkatanong, paano pa sila magmumungkahi ng ganyan? Parang katang-isi, ikaw mismo ang naggipilit sa kanila. Daisy, huwag magalit. Patawad po, kami ang nag-abala sa inyo. Kung dahil rito maapektuhan kayo, Daisy. Wala na kaming mukha manatili sa kampo. Ngayon, kung kayang ayusin ni Daubao ang problema sa mga pagkain sa kampo, mas panatag din kami dito. Ruolan, hindi mo alam ang laki ng pinag-usapan. Torrid ang panahon ngayon.
Sa ilang milya, wala talagang tumutubong damo. Saan ta makakakuha ng pagkain? Kaya lalong nagniningning. Ang kahalagahan ko. Oo, matanda. Ikaw na ang magsalita. Ano ang gusto mong kainin? Huwag mo akong tawaging matanda. Ikaw, sa mga taong ito, hindi ba ikaw ang pinakamatanda? Sige. Huwag mong sisihin kung hindi ako magpapakabait. Ngayon sa buong kampo, ang mga sundalo, gusto nilang matikman ang karne ng baboy. Hindi mo naman pwedeng biglang pagtabi gumawa ng karne ng baboy, di ba? Malit na bagay, bahala na siyan sa akin. Kung bigla kong gagawin na sinangag na may sili at karn, baka hulihin kami para pag-aralan. Sige na nga, diretso na akong gagawang baboy para sa inyo. Baboy, lumabas! Baboy, lumabas! Akala ko ba napakahusay mo? Wala ka palang iba, kundi palabas lang ng palabas, pangmanloko. Tao. Ihagis ninyo palabas ang batang babae, at ang babaeng ito. Lahat sila, palabasin sa kampo. Huwag kang gumalaw, Daubao. Kaya naming maglakad. Hindi na kayo alis. Basta't nandito ako. Walang makakapagpalaya sa inyo. Teka lang! Tulong. Tulong naman. Anong nangyayari dito? Hindi ko rin alam. Natutulog lang ako sa tent kanina. Bigla lang, napakita ang baboy ramo sa tabi ko. Tang Tio, ikaw na bahala. Sige, panoorin nyo lang. Ang astig ni Tang Tio. Jeez, how? Ngayon, kami mag-ina. Maari na kaming manatili sa kampo? EMEA. Ang bango naman nito. Napakabihira nito. Ang sarap naman kasing kainin. Heto. Maraming salamat, Daubao. Tunay na swerte kang dala sa Sungyang City. Hindi ka katulad nung babaeng may itim gintong pendant. Thank you. Ang itim gintong pendant na tinutukoy mo. Ito ba? Ano to? Daubao, saan mo nakuha ang pendant na yan? Galing yan sa aking loot balls. Pagkatapos ng laban sa mga monsters. Kung ganon, hindi nila maintindihan. Walang silbi pa magpaliwanag. Ito ang suot ko mula pagkabata. Anong meron, Tang Tio? Daisy, may mali ba sa itim gintong pendant na to? Hindi. Ganoon lang. Pareho ito ng hinahanap ko. Malaking bagay ito. Nakakaapekto ito sa kaligtasan ng bayan. Kailangan kong kumpirmahin muli. Daisy. Baka ang pendant na to ay may kaugnayan sa sinabi ng punong astrologo. Sa malaking mabuting palatandaan, hindi pa tayo dapat magpakaluwag. Daisy. Ngayong gabi, tumunta ka agad sa palasyo. Ipabatid mo agad kay Haring ang balita. Opo, Daisy. Sandali, Daisy. Tutulungan kita. Magbibigay akong tulong. Munting bata, anong gamit yan? Ito ay walkie-talkie. Heto para sa'yo. Ito. Walkie-talkie. Ayon sa pangalan, ibig sabihin kayong dalawa ay pwede mag-usap gamit ito. Makakarinig kayo kahit gaano kalayo. Wow, Ang galing nito. kung ganoon. Walang katumpik-tumpik. Mabilis, balik agad. Opo. Sabihin mo,
Ang trader na iyon. Saan niya itinago ang dalawang cute na iyon? Nakatago sila saan ba? Ayaw mong magsabi, ha? Talagang mabuting aso ka. Daisy, umatras tayo. Mabilis. Ano yan? Daisy, umatras ka. Ano yan? Pest. Mula rito hanggang 100 li. Huwag ninyong patirahin kahit isang langaw. Saliksikin ninyo. Daisy, umatras na kayo. Xiao Hu. Sino man, ihanda ang mga kabayo. Agad tayong babalik sa palasyo para mag-aalam kay Haring. Marami ang tauhan ng Daisy. Hindi lalampas sa 1 oras. Dadalhin nila sa amin ang aming taguanan. Ngunit tila hindi sila magpapakawala agad. Sa oras ng Koshi. Tama, ganon nga. Siguradong ganon ang mangyayari. Tang Tio, sandali muna. Meron akong isang plano. Tang Tio, pakiusap makinig ka muna. Sige, sabihin mo. Pabayaan mong ang mga kasama mo na. Ilagay lahat ng armas sa tabi ng unan. Pahintulutan ninyo ang mabuting kuya ko, na maranasan ito. Naghihintay lang sa pagkakataon. Oy, matanda. Nagkakalito ka na ba, matanda? Sa gitnang gabi, pinakamahimbing silang natutulog. Tiyak, may balak silang umatek ng patago. Galing. Nakakainis yang bata. Hindi siya basta-basta. Bastos. Mangahas kang maging walang galang sa Taizi. Ese! Matanda, maari ba? Huwag palakihin ang bagay. Get na nut vision lang yan. Ikaw. Maganda ba gamitin? Siyempre, alam na ni Tang Tio. Ibigay sa akin. Patayin. 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 Taksil ka, rebelled. Bilang Taizi, ipapahingalay kita rito. Tang Tio, mag-ingat. Kung abusuhin ninyo ang nagligtas sa akin, papatawan ko kayong kaparusahan na hindi malilimutan. Pakiamdaman ninyo, ang lakas ng gatling ko. Sa basurang bariles na yan lang ba kayo natatakot? Natakot na ba kayo? Nakakatawa. Mula pagkasilang ko, hindi ko alam paano isulat ang salitang takot. Ang sobrang nakakatako. Tulong. Walang kwenta. Hindi naman, sirang timba lang yan. Anong kinatatakutan? Ate, Tessie, may nanay at anak pa ako sa bahay. Hindi ako pwedeng mamatay. walang kwentang dongyo. Babalik ako, ayusin kita. Malakas ang hukbong kayo. Tinamaan din si Tang Tio. Sobra tayong kakaunti. Hindi pwede na ganito. Unahin ang buhay. Sa lahat ng taktika, pag-alis ang pinakamabuti. Sa susunod, hindi na kayo makakatakas. Dali, umakyat kayo. Ano ito? Ito ang karwahe na hindi kailangan ng kabayo. Automatic to. Tapakan mo lang yon, tatakbo.
Bakit gusto pang tikman ni Daisy? Gusto mo bang tikman ang amoying pestisidyo? Mata ko. Hindi na kita lalaruan. Paalam na. Tubig. Kumusta na ang sitwasyon? Kailan ka nagsalita? Bakit naging paputol-putol ang pagsasalita mo? May sasabihin ka. Sabihin mo na diretso. Inaulat ko po, Haring. Lingkod ninyo. Wala pa kaming natatanggap. Mula ba sa dalawang prinsipe ang balita? Dagdagan ang mga tauhan. Opo, Haring, huminahon po kayo. Ulat. Akin pong ipapaabot sa haring. Ang punong astrologo, humihiling siyang humarap. Sinasabi niya may mahalagang isasumbong. Dalhin ninyo siya rito. Opo, Haring. May malubhang balita po. Nagbago ang mga bituin. Ang Taybay Star madalas na lumilitaw sa araw. Ito ay tanda ng malaking kapahamakan. Napakasamang palatandaan. At ngayon, mayroon bang paraan para labanan ito? Sus. Kayo, isa-isa, bakit kayo nangingiming magsalita? Huwag nang magpaligoy-ligoy. Meron ba o wala? Mukhang nainis natin ang langit. Kailangan isama ang babaeng may itim gintong pendan. Ihandog siya sa seremonya para humingi ng kapatawaran. Haring. Hindi na pwede mag-atubili. Isang buhay niya, kapayapaan ng kaharian. Ang kapayapaan ng bayan ay kanyang pagpapala. Pagdating ng oras, magpapasalamat ang buong bayan sa inyo. Tang Qinglin. Bakit kang nakangisa? Iniisip ko lang. Sinong dalagang marunong na nagbandahin ito, na siyang nagbalot sa akin ng benda? Halos mahigit 1 buwan na to. Ang sugat mo, siguro halos gumaling na rin. Talaga. Sayang naman, Bakit mo naman nasabi yan? kasi ganito. Kung wala kang magandang kasama, hindi ako araw-araw papalitan ng benda. Daisy, huwag mo akong gawing katatawanan. Bakit? Ayaw ka ba? Hindi. Daisy, mag-ingat, baka bumukas ulit ang sugat mo. Bakit mag-alala? Nandito ka naman. Tangtia, ina, tingnan niyo, dinala ni Dobao sa inyo. Anong dala niya? Bendisyon mula sa templo. Mukhang hindi ako dumating sa tamang oras. Tangtiyo, magpatuloy na kayo. Roland, nakita ko na, ang kakayahan ni Daubao, talaga namang siya'y, ang swerte ng Sunyang City. Anong nangyari, Roland? Sabi noon ng biyenan. Si Dubao daw ay malas na dalang Sunyang City. Si Dubao ay nasa bahay. Hindi siya nagkaroon ng isang araw na maayos. Nakakainis naman yan. Ang cute ni maliit na Daubao, gali siya sa kasamaan. Malinaw ang tama at mali sa kanya. Bakit ko nararamdaman na ang ugali niya? Medyo kahawig ko. Alaga namang nagugustuhan ko siya. Talaga ba? Paano naman magkakamali yan? Hanggat nandito pa ako, hindi ko kayo hahayaang masaktan. Medyo gumaling na rin ang mga sugat ko. Yayos ko na ang sarili ko pagkatapos ng ilang araw. Babalik tayo sa palasyo. Pag nakita ng aking haring ang iyo at si Daubao, tuwang-tuwa siya. Susunod kami sa isip mo. Ikaw magpalakpakan. Ako rin magpapalakpakan. Sama-sama tayo. Anong meron, Qinglin? Hindi mo ba nararamdaman na tayo? Kakaunti na masyado ang alanganin. Ang tinutukoy mo ba ay ang Daisy? Huwag kang mag-alala, Tangtiyo. Ang gatling ko noong nakaraan. Sapat na para harapin silang matagal. Ito kasi inako ito. Mahalagang gamit sa pagtatanggol sa zombie sa Enteng. Hindi ito may hahambing sa kanilang mga kupas na kalakal. Nga, Qinglin. Noong nakaraang beses, Daisy, nawasak ang malaking bilang ng tropa. Siguro, hindi agad sila makakabawi, di ba? Sana nga ganun.
Hahaha. Ano kayang abala ang Taizi kamakailan? Miss na kita, alam mo ba? Kamakailan, malaki ang tiwala ng haring sa kanya. Trabaho niya, sobrang dami. Akala ko pang na, Taizi, nakalimutan mo na ba ako? Ganyan ka kaganda. Paano kita makakalimutan? Walang oras para hindi isipin ka. Tulungan mo na lang ko, ha? Noong una, inilipat mo. Si Herulan, ang simpleng dalaga. Kumakaing masarap na bubuhay ng maginhawa. Sinabi mo pang babayaran mo ang kanyang sariling kalayaan. Ngayon, wala na siyang bakas. Mayor. Anong sabi mo kanina? Ulitin mo. Taizi, anong ginagawa mo? Naiyak mo ko, naku. Mayor. Ikaw talaga ang aking paborito. Hahaha. O aking mabuting kapatid. Kailangan kitang regaluhan ng espesyal na bagay. Kaya ngayon, huwag kang mag-atubiling tanggapin mula sa akin. Haring, may mahalagang ipapaabot ang inyong lingkod. Ang batang ito ay ang binanggit ng punong astrologo, ang batang babae na may itim gintong pendan. Alaga ba? Halika. Hayaan ninyo akong makita ang bata. Dalhin ninyo siya rito. Ang ganda naman ng bata. Sayang lang, mukhang malas ang kapalaran niya. Haring, huwag kayong maniwala sa mga tsismis. Haring, huwag kayong maniwala sa mga tsismis. Mga miyembro ng pamilya ng hari, pumasok ng marahas, walang pagalang. Anong klase ng asal yan? Haring, huwag kayong magalit. Nag-aalala lang ako para sa inyo, Haring, na malilinlang ng mga tiwaling tao. Anong ibig sabihin mo? Ipaliwanag mo. Ang bata ay anak ng aking kapatid, noong naglalagi siya sa mga red light house. Kasama ang mga babae sa red light house, na ipinanganak na ilehitimong anak. Hindi siya talaga. Hindi siya ang pinapangakong tagapagligtas ng kaharian. Anong sabaw na kwento to? Sobra na talaga ang Taizi. Kasinungalingan, May tapang ka bang manindigan sa ginawa mo, kapatid? paninira lang yan. Haring ama, malinis ang aking konsensya. Hindi ko ito kailanman ginawa, na anumang gawaing labag sa tradisyon. Pakipaghusayan ninyo ito, ama. Sage nga, kung malinis nga ang konsensya mo, bakit hindi subukan ng pagsusuri ng dugo? Bante, Ang usaping ito ay may kinalaman sa ating royal na law. Hindi pwedeng gawin sa biro. Hoy, pwede naman kayong isalang alam. Ang naramdaman ko. Haring ama, hangad ko lang naman na hindi madungisan ang ating royal na law. Ipagpatuloy, pangalawang anak. Haring ama, malinis ang aking konsensya. Sabi mo malinis ang konsensya mo. Mag-drop lang ng isang patak, wala namang masama, di ba? Haring, ito. Masamang anak, ano pa ang sasabihin mo? Wow, ang ganda naman. Thank King Lin. My dad. Hindi naman. Ay, magkakasabay pala. Nakapasok sa ibang panahon. At ako pa ang naabutan nito. Ikulong ang suwail na anak na ito. Ipagkakulong siya sa silid ng Yehusyam. Walang papayag ng walang utos ko. Walang sinuman ang papayagang makita siya. Ama Haring, wala akong sala, ama. Bakit ako piniprisuhan? Walang sala. May malinaw na ebidensya, pero matigas pa rin ang dila mo. Kung ganoon, ikukulong kita hanggang umamin ka sa kasalanan. Pakawalan ninyo ako. Hindi ba gusto mong maging Taizi? Tingnan natin kung paano ka magiging Taizi ngayon. Pakawalan ninyo ako. Pakawalan. Halika. Dalhin ninyo agad ang punong astrologo. Ako, ang inyong lingkod, nagpapakilala, Haring. Walang kailangan, huwag nang magbigay galang. Salamat, Haring. Ano ang dahilan, Haring?
Tinawag ninyo sa gitna ng gabi ang inyong lingkod. Haring, ito ang hinahanap ko. Itim gintong pendant. Tunay at walang duda. Ang batang babae na may itim gintong pendant. Nang lumapit ako kanina sa bata, kakaiba ang kanyang hitsura. Tiyak siyang ang batang may itim gintong pendant. Pagdating ng ritual ng pagdarasal para sa ulan, isasagawa ang pag-aalay ng tao at bagay. Maliligtas na ang mga tao. Mas mabuti na nga sigurong ihandog ang batang ito. Siya ay isinumpa mula pa noong una. Kapag namatay siya, matatahimik din ang mga mapanirang salita. Ialay ang kanyang buhay, kapalit ng katatagan ng aking kaharian. May tuturing na din itong malaking pagpapala sa tatlong buhay. Lahat ng ginagawa ko ay para sa mga tao. Haring, Kumusta po bukas? hindi bukas ang pinakamainam na oras, ngunit hanggat may sapat na sinseridad. Mas mabuti pa rin na gawin ito ng mas maaga. Ipagkatiwala ko ang bagay na ito sa iyo. Pumili ka ng magandang oras, at ako mismo ang mangunguna sa pag-aalay. Haring, Haring, bakit po kayo galit na galit? Pakiusap, huwag ninyong pabayaan ang inyong kalusugan. Kasalanan lahat ito ng mabuti mong anak. Tingnan mo kung gaano kagulo ang lahat ngayon. Haring, si Lin ay bata pa at walang alam. Nakikiusap ako, Haring. Bigyan niyo pa po siya ng isang pagkakataon. Siya pa rin naman ang ikalawang prinsip. Siya po ang sarili ninyong dugot laman, Haring. Kung hindi sinabi sa akin Yuner ang tungkol dito, ang aking dangal ay nawasak na niya noon pa. Kung mangangahas ka pang ipagganggol siya, sasamahan mo siya sa kanyang parusa. Lumayas ka. Opo. Ay, nakakainis, taizi na naman yan. King Lin, inakay ka ng ina mo hanggang lumaki. Bakit hindi ka nag-iisip, ha? Ina, huwag ka nang uminom. Masisira ang katawan mo kung magpapatuloy ka. Ha ha ha, masisira daw ang katawan. At tulad ko na walang kapangyarihan at backing, hindi rin ako kaaki-akit naman. Sino pa ang magbibigay halaga sa ganyan? Ina, huwag mong siraan ang sarili mo. Ngayon, ikaw na ang consort ni Haring. Magiging maayos ang buhay mo naman. Kung makapagsilang ka ng munting prinsipe, di ka na talaga mag-alala pagkatapos noon. Tama. Ahit siraan nila ako. At tapakan ko sila. Akyat ako hanggang tuktok. Pagbati, ina. Ang pulso ay steady. Malusog ang sanggol sa iyan. Doktor, may hinihiling ako. Sabihin mo lang, walang problema. Mahilig ako sa katahimikan. Sana huwag mong ipalatala ito, Doktor. Huwag mong ikalat ang balita. Naintindihan. Ina, huwag kang mag-alala. Maaming salamat, Doktor. Xiaoqi, dalhin ninyo agad ang doktor palabas. Opo. Nakakabaliw talaga ang lahat ng ito. Paano naman ako posibleng gawin yan? Roland. Roland. Ang babaeng iyon nung gabing iyon, siya pala yon. Matandang ministro, sumusumpa sa haring. Ayon sa aking araw-araw na pagmamasid sa mga bituin, ang bituing taybay ay paulit-ulit. Lumilitaw kahit sa liwanag ng araw. Karaniwan tuwing tanghali, nasa pinakamataas nitong posisyon. Kaya naman, ako, ang inyong lingkod ay nagsasabi, bukas ay, pagdating ng tanghali, tapat na oras, ang pinakamainam na sandali para sa panalangin sa ulan. Mabuti. Gawin ninyo ayon sa sinabi mo. Tama, haring. Ipag-utos na, linisin ng maigi ang altar ng ritual, takpan at palibutan ng mga watawat, pahandaan ang ritual ng panalangin, ipagayos ng ritual na kagawaran ang mga alay. Mga hayop, tela at alahas. Kasama ang mga pagkaing handog. Walang dapat mapalampas. Piliin ng maigi ang laha. Siguraduhing malinis at maganda ang mga ito. At ang batang iyon, Kayong dalawa, ihanda ninyo si Daubao.
paliguan at bihisan ng maayos. At huwag ninyo siyang Bigyan ng kahit anong pagkain. Opo. Dahil nakasalalay dito ang kasaganaan ng ating dinastya. hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Kung sakali. Hindi na ito basta parusa lang ang usapin. Usapin ito ng siyang angkan. Hindi ako maglakas loob. Ahit pabigyan ninyo kami ng 10 ulo. Wala pa rin kaming lakas ng loob. Mabuti, naintindihan ninyo. Arana. Magulat po ako, ina. Ang ikalawang prinsip niya, inilok sa kanang silid. Kay Taray, wala ba siyang alam mag-aklas? Sinasabi ng iba na kanya raw iyon. Kaya na ba agad sabihin na kanya? Kanino ba naman siya namana ang ugali nito? Ang kanyang kahalagahan palaging magalang. Pero ang Daisy, sobra talaga sa tusong paraan. Mukhang napahamak din ang ating kanyang kahalagahan. Nahulog din siya sa patibong Daisy. Ina, ang mahalaga ngayon, kailangang iligtas ang kanyang kahalagahan. Huwag na sana magka-problema si King Lin. Walang dapat nakakaibang mangyari pa. Kung mamatay ang anak ko, wala na akong pag-asa magbalik sa taas. Halika rito. Ina, makakabigay ba tong solusyon? Dahil umabot na tayo rito. Wala na akong ibang magagawa kundi subukan ang mapanganib. Sino? Habang tumatakbo. Si Aoki, bakit nandito ka? Huwag ka munang magsalita, kanyang kahalagahan. Umalis na muna tayo mula rito. Sinugo ka ba ng ina mo? Kumusta na siya? Kanina, ang consort ay nasa harap ng haring at nanawagan para sa inyo, Daisy. Nagalit ng labis ang haring. Sabi niya kung ang consort ay muli kang ipaglalaban, ipapataw sa kanya ang perahong parusa. Kaya ano ang nangyari sa ina ngayon? Dahil ang pansing lahat ay nasa panalangin sa ulan, mahina ang pagbabantay. Sinabi ng consort na gamitin ko ang pagkakataon para iligtas kayo, Daisy. Anong panalangin sa ulan? Daisy, nitong mga araw na ito, nakakulong kayo sa loob, baka di kayo alam. Marahil hindi ninyo alam. Narinig ko na ang dinadala nila ay ang batang may itim gintong pendant. Gayong araw, personal na pupunta ang haring upang yalay sa ritual. Ano? Tila umaasa pa rin ang ama sa ikalawang prinsip. May pag-asa pa siya kay ikalawang prinsip. Kung madaliin nila ang pag-alay sa batang iyan, malilinis ang lahat ng pagkukulang. Daisy, swerte na ang batang iyon. Nakakainis. Hindi nila siya sinubukang patayin ngayon. Sadyang napakapalad ng batang amoy. Daisy, may isang plano ako. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin. Sabihin mo na lang kung may gusto mong sabihin. Daisy, ang maliit na yan, wala silang kwenta. Hindi ba't may mas matanda pa naman? Ang mas matanda, Tama. iyon ang kanyang anak na paborito. Alis na po ako para yayos yan. Mayuros si Daisy. Hanapin at hulihin ang babae sa larawan sa buong lungsod. Ang unang makakapaghatid sa kanya, bibigyan ng gantimpalang 10,000 tiles ng ginto. Opo. Nasaan ba ako? Naka-team travel na naman ba ako? Seryoso ba? Ano na naman to? Sa kapangyarihan ng langit at lupa, sa ngalan ng pinakamataas, ngayon ay binubuksan ang altar upang ingatan ang kahariang dakyan at magbigay ng kapayapaan magpakailanman. 3 minuto lang ba ang experience ko sa time travel? Hindi pa nga ako nakapagpapakita ang galing ko. Magtatapos na lang ba ang aking legacy dito? Tulungan niyo ako. Kahit gaano pa kalakas ang powers ko, hindi ko pa rin magagamit to. Sino ba yan? Si Teng Tio ba o yung Taizian? Ama, anong ginagawa niyo? Buti na lang si Teng Tio to. Ligtas na tayo. Anong gagawin niyo diyan? Anong ginagawa ng ikalawang prinsip dito? At tanungin ko rin sana, Ama, bakit kayo narito? At anong nangyayari kay Daubao? Ginagawa ko ito para sa bayan. Anak, nakikiusap akong iligtas si Daubao. Nakita ko ang kanyang kakayahan. Kung isasakripisyo siya ngayon, mawawalan kayo ng malaki. Ama, kayo ay namumuno ng may kabutihan.
Naniniwala ako sa iyo, ama. Alam kong hinding-hindi mo. Isusuko ang isang inosente. Dahil lang sa maling hula ng punong astrologo. Kung gayon, ang patuloy na tagtuyot, hirap ng bayan. Anong aking gagawin? Ito. Simulan na ang ritual ngayon din. Opo, Haring. Ito. Haring, may masamang balita. Nawawala ang bata. Nandito lang ako. Daubao, bumalik ka. Puro kayo salita, pero walang nakakalutas. Sa tagtuyot sa Songyang City. Haring, ako nang bahala. Bata ka lang. Paano mo lulutasin ang matinding problemang yan? Matanda, wala kang kwenta. Huwag mong sisihin ang daan. Kung hindi mo kayang ayusin, hindi yon ibig sabihin hindi ko kaya. Grabe ang kalokohan. Haring, Huwag pong paniwalaan ng buo. sa mga sinabi ng batang walang alam. Hindi talaga may paliwanag to. Kung sabi mo may paraan ka, sige, ipaliwanag mo. Paano mo malulutas ang malaking problema na hindi kaya ng mga ministro? Haring, magtiwala na lang po kayo sa akin. Sa 3 araw, sa loob ng 3 araw, kung hindi ko kayang makapagpolan ang langit, harapin ko na ang anumang parusa niyo. Sa loob ng 3 araw, kung hindi ko kayang ipagpolan, parusahan niyo na ako kung gusto niyo. Naku, talagang malapit na. Di ko inakala na tong lugar na to. Mas delikado pa kaysa sa paglaban ng zombie. Halos maubos na ang buhay ko. Pero sa pagpapaulan, hindi pa talaga ako nakapagsubok. Madali lang ngun siguro. Prinsep, may dumating na balita mula sa labas ng bayan. Yung ginang, kinuha ng mga tauhan ni Taizi. Ano? Kailan to nangyari? Mama, Tez, kumusta na ang inutusan kong gawin sa'yo? Ako nitong mga nakaraang araw, nilibot ko na ang buong bakuran, pero wala pa ring bakas ng babaeng iyon. Walang silbi. Para saan ka pa? Mas kapakipakinabang pang mag-alaga ng aso kaysa sa'yo. Taizi, ikaw ang maghusga. Nilibot ng binatang iyon ang lahat ng sulok. Anong gayon, Tezi? Nakakainis. Siguradong tinago nila ang babae. Tezi, baka dapat natin. Tama. Ipahayag ang utos ko. Padagdagan ang mga tauhan, maghanap sa labas ng bayan. Sino man makakahuli sa babaeng ito sa loob ng 3 araw, gagantimpalaan ng 10,000 ginto. Opo. May utos ang Tezi. Sino mang makakakita sa loob ng 3 araw, mahanap ang babaeng nasa larawan, at dalhin sa harap ng palasyo. Gagantimpalaan ng 10,000 ginto. Opo. Tara. Lumabas ka. Saklolo, bitawan mo ako. Daubao, ikaw ang bahala sa pag-asikaso ng panalangin sa ulan sa bahay. Ang kay mama, ako na ang bahala. mawawala na ang ina ko. Sino pa ang mag-isip sa panalangin sa ulan? Sandali lang. Saan mo pa hahanapin? Kung wala namang alam kung saan, gaano katagal pa bago makahanap? Eto, Ay, nahanap na. Buti na lang noon. Nag-alala ako kung mag-isa si nanay. Naglagay akong tracker sa kanya. Bigla na lang naging, kailangan ito sa kagipitan. siguro isa to sa mga pambihirang gadget ni Daubao. Walang oras na dapat sayangin. Alis tayo ngayon na. Sag, Tara. may malito. Tangtiya. Gumagalaw ang signal ni nanay. Ano? Seije, tingnan ko. Tangtiya. Sa direksyong ito, parang, Direktang palasyo sila. Grab. ay nako. Malala na ang sitwasyon. Dinukot pala si nanay papuntang palasyo. Hindi na tayo makarating kung ngayon pa. Tayo alis doon. Hindi na magagamit ang supercar. Hindi rin makalipad ang helicopter dito. Napakasamang pagkakataon. Bahala na. Tangtiya. Pasok muna tayo sa palasyo. Pagdating, mag-adjust tayo ayon sa sitwasyon. Ganoon din ang isip ko. Ang kuya ko tuso at mapanlin lang. Kahit wala, nakakaisit siya ng kalokohan. Tayo na. Haring, Taizi humihiling ng pagpupulong. Agod na ako. Ipaabalik ninyo siya bukas. Sabi ng Taizi, may mahalagang bagay daw. Mukhang nakakita ang alipin, Tez. At may kasama pa siyang isang babae. Pakinggan ninyo.
Sabi ng mga tauhan ng Taizi, tila ang babaeng ito ay may kinalaman sa ikalawang prinsip. Hayaan ninyo siyang pumasok. Taizi, anak ninyo, bumabati ako, Ama Haring. Ama Haring, kumusta ang kalusugan ninyo? Mabuti, mabuti. Bihira kang bumisita sa akin. Taizi, napapahiya na ako sa inyong kabutihan. Sabi ng kagapaglingkod na may sumbong ka raw. Ano ang balita? Taizi, ako at ang aking ikalawang kapatid. Matagal na kaming malapit. Kamakailan may ilang nangyari. Ama, hindi ko po gustong dahil dito. Masira ang kinabukasan. Ang ikalawang prinsip. Ibig mong sabihin, ang babaeng ito ay nakakaapekto sa kinabukasan ni King Lin. Tama po ang sinasabi nyo, Ama. Ayoko po talagang mawala sa tama ang kapatid ko. Bakit mo nasabihan yan? Ang babaeng ito ay dating nagtrabaho sa Red Light House. Napag-alaman ko lang po ito kamakailan na itinatago siya ng ikalawang prinsip sa kawayanan sa labas ng lungsod. Kung malaman ito ng buong bayan, lalabas na sira ang pamumuno ng Haring Ama at lalabas na kayo ay hindi marunong magturo sa mga anak. Ito ay kalokohan lang. Hindi totoo yan. Mali ang sinasabi mo. Paninira ang ginagawa mo. Huli ako, nagpaalam po. Nanay, huwag kang matakot. Ipagtatanggol ka ni Dobaw. Kayong bastos na anak. Bakit ka pa bumalik? Hindi nyo ba talaga inapaniwalaan ang anak nyo? Bakit po niya ang sinasabi? Hindi niyo po dapat. Madali ang humusga. At huwag agad maniwala sa Taizi. Puro salita lang iyan. Para lang walang mabuting taong maparusahan. Nasa harap na natin ang katotohanan. Kailangan pa ba niya maggaliwanag? Itong katotohanan ito. Kanina pa po ninyo alam, di ba? Bago pa man ang ritual ng pagdarasal para sa ulan. Alam mo na ako ay, anak ni Tang Tio. Walang anak kung walang ina. Ito. Wala kang karapatang magsalita rito. Taizi, magtira kang konting awa. Para sa hinaharap. Sigurado ka bang gusto mong kami ay tuluyang lipulin? Ano naman ang sasabihin ko sa isang tulad mong bata? Kung hindi dahil sa'yo, magkikita pa ba kaming mag-ina? At si Tang Tio? Ha? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Si Taizi ay sumalakay noong hating gabi. Gustong patayin si Tang Tio ng tuluyan. At sinaksak pa niya ang kanyang sariling nakababatang kapatid. Napakalupit naman ng puso ni Taizi. Ano? Totoo ba ito? Totoo, Lola Haring. Noong nakaraan, si Taizi, gusto pa kaming patayin ng aking ina. Sina Tang Tio ang sumagip sa amin. Nakakalungkot naman. Pero si Tang Tio ay mulipeng. Sinaksak ng isang espada ang Taizi. Kung hindi dahil sa aking nanay, na inalagaan siya ng buong loob buwan-buwan. Malamang patay na si Tang Tio noon pa. Kalokohan yan. Nagsasalita ka lang ng walang batayan. Kalokohan yan. Nagsasalita ka lang ng walang batayan. Lola Haring, tingnan ninyo. Si Tang King yun gayon ay, napakatigas na ugali. Isipin ninyo kung sa likod ng eksena, ganong malupit ang kanyang puso at kamay. Ako, ano ba ang nangyayari sa akin? Naririnig ko ang sigaw ng bata. Lola Haring. Bakit may kakaibang pakiramdam ako? Isang damdamin na hindi ko naranasan dati. Pakiramdam ko, kahit anong sabihin niya, handa akong makinig. Ama. Ama. Anong ginagawa ninyo? Nakikinig naman ako. Ama. Bata lang yan, biro lang. Hindi pwedeng kunin bilang totoo. Tumahimik ka. Nakakainis. May nalaman ba kayo? Bakit umano siya tumagal ng ganyan? Huwag mag-alala, mahal na ina, huwag madali. Ako ay naghihintay. Ang batang Deng sa tabing haring ay naiwan mag-isa. Pinainom naming maraming alak sa ilang sandali. Kababahan lang, saka sa nagbukas ng bibig. Alam ko na nga naman siya. Hindi talaga siya mabuti. Noong una, kung hindi na paaga ang panganak ng Empress, hindi rin siya magiging Taizi. Ang lahat ng karangyaan at kayamanan ay atin. Ang anak kong lalaki ang dapat na dakilang prinsip ngayon. Ina, mahina ang boses. May mga tagas sa palaisipan natin ngayon. Mag-ingat, baka may makakarinig na may masamang intensyon. Kung ganoon, malalaki ang problema natin. Magaling din ang mga babae sa Red Light House na yan. Nagawa nilang kontrolin si King Lin, paulit-ulit man siya tumalon. Paulit-ulit pa siyang nagligtas sa kanila. Sa pagkakataong ito, sana'y pasalamatan ang aking maliit na daubaw. Hindi naman ganon, hindi naman.
Ama Haring, hindi dapat paniwalain ang biro ng batang iyon. Tumahimik ka. Nakakainis. Aha? Anong nangyari? Nagbago ang ihip ng hangin? Tila pinagpala tayong langit. Ama Haring, malinaw ang inyong pagingin. Hindi ako lumabis sa aking hangarin. Matagal na akong kinagangkang diskredit ng aking kuya. Nitong mga nakaraang buwan. Noon, habang ako'y mahimbing na natutulo, ako'y inatake ng aking kuya ng palihim. Mapalad ako, dahil tumulong ang maliit na daubaw. Kaya nakaligtas. May ganitong nangyari ba? Lolo Haring, sanay tingnan ninyo ito ng mabuti. Ako, Tang Tio. Gayon sa braso, may malalim pang peklat. At saka, Haring, paano nga ba nakilala niyan si Ruolan? Mukhang dapat nating tanungin ang kuya. Ito. Anong kinalaman nito sa akin? Baka ang kuya, gagawin niyang magkunwaring wala siyang alam. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tingnan ang kilos ng kuya. Mukhang ayaw na niyang umamin. Sige, ako na mismo ang sasabihin kay Haring. Lolo Haring, pakinggan ninyo si Tang Tio. Hayaan ninyo siyang magsalita. Noong ilang taon na ang nakaraan. Ang gabi nang may talaga ang kuya bilang kaizi. Ngayon ang araw ng aking malaking kasiyahan. Mga prinsip at mga ginoo, hindi tayo alis hanggat hindi lasing. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Halika. Ikalawang kapatid. Ngayon, araw ng aking pagdiriwang. Tayo, inom tayo. Tang Qinglin, anong ibig mong sabihin? Kailangan mong inumin ang basong ito. Kahit ayaw mo, inom ka rin. Tang Qinglin, ipinanganak kang higit sa iba. Ngunit isinilang ka sa aking sinapupunan. Huwag ka nang maghangad na laging manay, lalo na pagdating sa Taizi. Huwag kang makipagtalo sa kanya. Ganyan talaga ang takbo ng mga bagay. Tama. Noong araw, naibenta nila ako sa Red Lighthouse. Dahil narinig nila. Noong araw na iyon, nagdiriwang ang Taizi. Naalala ko ang lalaking nasa kama. Parang may suot na jede na palawit. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Wala akong sinungaling. Haring, Lolo Haring, dali, tawagin ang imperial na manggagamo. halika, huli na. Nagkaroong attack sa puso si Lolo Haring. Kung hihintayin natin ang manggagamot, baka mamatay na siya. Kenny mo na yan. Ano to? Sinubukan ninyong patayin ang haring. Mga gwardiya, hilain ninyo palabas ang mga traidor na ito. Hilain ninyo sila palabas. Iparusa ninyo sila agad. Nangahas ka. Subukan na lang natin kahit wala ng pag-asa. Mukhang okay ang gamot na ito. Pakiusap. Sana pagpalain kaming langit. Kung makakahintay pa hanggang dumating ang imperial na manggagamot, sapat na. Ang haring ay hindi malubha ngayon. Taizi, huwag kang mag-alala. Ayos. Mabigat na problema. Walang abala. Bahagi ito ng aming tungkulin. Sa mga susunod, pakialagaan mo na. Alagaan mo ang ama Haring. Naiintindihan ko. Ngayon, ako'y nasa harapang bulwagan. Handa akong tumugon anumang oras. Nakakagalit. Halos mamatay na yang matanda. Kapag nagising yang matanda, tapos na ako. Ang mukha niya ang pangit. Parang kumain siyang kakaibang bagay. Sigurado akong may masamang balak siya. Kailangan magpahinga ang haring. Mga isa pang araw pa, unti-unti siyang gagaling. Gagising siya. Seg. Lahat, umalis na kayo. Tara na. Sa pagkakataong ito, dahil sa ating daubaw, Ay naku, hindi naman. Thank you. palagabang tangtiyo yan. Ay naku, nalimutan ko pala to.
Yung gabing yun tungkol sa kanila yon. Eh ako naman, di ba, anak silang dalawa, bunga nila yan. Uy, bakit ka naiyak pa? Ang ating maliit na daubaw, nahihiya ka pa ba? Ruolan, babalik ka rin sa pagtawag. Ako? Ano ba dapat kitang tawagin? Depende sa sincerity mo. Ito na yata ang sinaunang version. Dominant na boss na umiibig sa akin ba? Sino ang akala? Na masasakyan ko pa rin to. Ay naku, halos makalimutan ko ang importante. Thank you. Hindi. Tang papa. Huwag tayong magdiwang ng maaga. Nung umalis kami, may kakaiba sa Daisy. Anong napansin mo? Habang nagsasalita ang Doktor Hari, matanim ang tingin Daisy kay Lolo. May masamang kutob ako. Takot ka sa kanya? Baka samantalahin niya ang pagkakataon. Ako rin, pareho ang kutob ko. Hindi ako takot sa daming posibilidad, pero ayokong may mangyaring di inaasahan. Nang umalis kami noon, naglagay kaming maliit na kamera. Nasa tabi ni Lolo Haring. Mag-ingat lang. Ikaw na naman ba ang gamit-gamit mo? Ang talino mo naman. Tapos tayo, ano eksakto ang gagawin natin? Ito, ipad ito. Mula malayo, makikita ko ang silid ni Lolo Haring. Sasabihin ko agad pag may nangyari. Ikaw, magbantay ka dun sa harap ng malaking bato. Tatay, pupunta muna ako sa silitabing ni Lolo Haring. May balita. Magkakonek tayo gamit ang walkie-talkie. Tatay, gumagaling ka na. Alam mo na gumamit ang modernong teknolohiya. Ilyo ka. Siege, alis na ako. Hindi maganda. Hindi maganda. May panganib si Lolo Haring. Tatay, gising ka. May panganib si Lolo Haring. Nakuha. Sino ang nagpadala sa'yo? Naku, nakakainis. Ama, Haring, magising ka. Dalhin ninyo ang manggagamot. Naku, huwag ninyo siyang hayaang makatakas. Ano ta? Tekto ba yan? Mag-screenshot muna. Mag-iwan ng ebidensya. Pero swerte, nagising na si Lolo Haring. Kasalukuyan ay may maayos na pulso ang Haring, ngunit matanda na ang kanyang katawan. Hindi mabilis ang pagbangon. Medyo nanghihina ang katawan niya. Babalik ako para kumuha ng ilang gamot. Kailangan niyang magpahinga ng ilang araw. Daisy, maaari ninyong huminga ng magaan. Subalit, Ang bag ng mga manggagamot, walang masama rito. bilang isang manggagamot, bihira kong makita ang ganito kabilis na pagaling. Sa buong karera ko, akala ko, may pagpapala ang katawan ng Haring mula sa langit. Mayroong sinasabing biyaya ng kapalaran. Kahapon, bago pa dumating ang mga manggagamot, uminom ang ama ng isang halamang dagat na pildoras. Marahil, may kaugnayan ito sa pildoras. 40 taon na akong manggagamot. Hindi pa ako nakakita ng gamot na mabilis umaksyon katulad nito. Ipinapanalangin ko, Daisy, na payagan ang gumawa ng gamot na magbigay sa akin ng 2 piraso. Gusto kong dalhin at pag-aralan ito. Kung ganoon, makakagawa tayo ng lunas para sa ating kaharian. Milyon-milyong mga tao ang maaring may ligtas. Hindi akalaing tunay ngang may ganitong bisa ang pildoras. Daubaw, tunay ka ngang ipinadala ng langit. Ikaw ang mabuting kapalaran na ililigtas ang ating kaharian. Daubaw, ikaw ba ang ipinadala ng langit upang iligtas ang aming kaharian? Daisy, Manggagamot, bumalik ka muna at magpahinga. Pag gumaling ang aking ama, ihahatid ko kayo sa malaking ospital ng palasyo. maraming salamat, Daisy. Ako muna, alis na ang matandang lingkod. Haring, magpahinga ka at tagalingin ang suga. Mananatili ako sa iyong tabi. Haring. Haring. Kinglin, Ama,
Matagal na akong nagsisisi sa iyo. Hindi ka kailanman nakikipagaway o kumakain ng higit. Mabait at maawain ka sa lahat. Si King Yun simula pa noon ay nasanay sa pagkapalaki, kaya't naging padalos-dalos at walang pakundangan. Pero siya rin naman, hindi mo na kailangang ipagganggol siya. Alam ko naman kung anong uri ng anak ang minumayroon ko. Alam ko. Ngunit sa mga taong nagdaan, nabulag ang aking puso sa mga bagay na mali. Ako'y nahihiya at nagpapakumbaba sa iyo. Lola Haring, ay nagising ka na rin pala. Halos mamatay na si Dobao sa takot. Masyadong mabait na apo. Halika, halika. Hayaan mong yakapin ka ni Lolo Haring. Lola Haring, tatay ko nitong mga nakaraang araw, inaalagaan ka talaga. Magdamag siyang hindi natutulog. At gamot, inihorno pa mismo ni nanay para sa'yo. Takot lang kami na may masamang balak ang iba. Maaring samantalahin nila ang pagkakataon. Mabuti naman. Nakakatuwa makita kayong mga anak na mapagmahal. Ako, may balak na. Lola Haring, tatay, may isa pa akong bagay na muntik ko nang makalimutan. Anong bagay iyon? Lola Haring, kilala ninyo ba ang sagisag na ito? Ito ay, mula sa mga taong nakaitim noong gabing iyon. Tatay, nang tumakas siya, natagpuan ko ito sa kaliwang pulso niya, at ito ang nakita ko. Ito ay, sagisag ng tribo ng Timog. Kamakailan lang. Madalas na nilulubha ng mga taga-timog ang ating kaharian. May tinatagong pag-aalsa na sila. Kung may nakapasok sa loob ng palasyo, tiyak may tumutulungan na tagaloob. Ang hari ay naniniwala Na ang may kakayahan at nagnanais na gawin ito ay isa lamang. Taizi Tangking Yun, may humihingi ng audience ang lingkod mula sa timog. Isang maliit na usapin lang, padalhan na lang nila. Kailangan pa bang umuwi at a-report ito sa akin? May dinalang ilang kaito ng regalo ang mga alipin. May ilang magagandang babaeng kasama. Medyo interesante. Hayaan ninyo, ako na ang bahala rito. Mga alipin mula sa tribo ng Timog. Sumasa inyo, Daisy. Matagal ko nang narinig na kagilas ang anyo ng Daisy. Inutos ng haring. Simula ngayon, bawiin ang titulong dakilang prinsip, ang King Yun, ang pwesto ng Taizi, ay ibababa siya sa karaniwang tao, at ipapadala sa hangganan. Hanggang hindi siya tinatawag, huwag siyang papayagang personal na pumalapit, kahit kalahating hakbang patungo sa Songyang City. Mula ngayon, ang ikalawang prinsip, ang King Lin, ay siyang bagong Taizi. Agad siyang pupunta sa Timog, upang bawiin ang ating mga hangganan. At patatagin ang pamahalaan. Matalino ang haring. Ano pa ang pinapanood mo? Bilis na. Kung titingin ka pa ng ganyan, huhukayin ko yung mga mata mo. Akala mo pa ba'y dati-dating Taizi ka? Ara na. Ayaw kitang pagtagalin pa. King Lin, hawak mo na ngayon ang kapangyarihan ng hukbo. Naniniwala ako sa iyo. Pagbalik mo nawa na matagumpay. Ayusin kita ng isang salusalo bilang pagbati. Ama, hindi ako bibigo sa inyo, Haring. Ngunit bago ako umalis, may isang hiling pa ako. Naunawaan ko. Para sa kanila, ang mag-ina, di ba? Inag-isipan na kita noon pa. Simula ngayon, isasama ko na sila sa palasyo. Kasama ng iyong ina-consort, si Consort Su. Maninirahan sila sa Fengjun Hall para may magbabantay at mag-alaga sa kanila. Salamat, Ama Haring. Mahal kong asawa, mag-ingat kayo sa loob ng palasyo. Huwag kayong magpakaboy-boya. Tangking Lin, huwag kang mag-alala para sa amin. Sa gitna ng digmaan, walang bakanteng sandata. Mag-ingat ka talaga. Pahalagahan mo ang iyong sarili. Huwag kang mag-alala, kakayanin ko. Ito mula kay Dobao para sa'yo. Antibly negatibo 20 sniper. Gatling granada. Hawakan mo ng mabuti ito. Kapag malayo ka sa tribong Timog, hindi ka nila maabot, hindi ka nila masasaktan, dapat ka ring magbalik na matagumpay. Ako at Mama, maghihintay kami sa'yo. Siege, anak ko. Atay, babalik ako. Walang kahit isang pila.
Atay, babalik ako. Walang kahit isang pila. MM. Habang wala si ama. Alagaan mo ng mabuti si ina. Ikaw at si ina, kailangang ligtas at maayos. Naiintindihan mo ba? Sagot, tatapusin ko ang utos. At tama. Daubao, huwag kalimutang sa panalangin sa ulan. Ay naku. Paano ko naman nakalimutan yan? Anong gagawin natin ngayon, Daubao? Tito na lang kami ni Ina. Huwag kang mag-alala, ina. Hayaan mo si Daubao mag-isip. Umpisahan mo na, isip agad. Tama. Dry ice. Ay, paano ko ito nakalimutan? May isang araw at isang gabi pa tayo. Sapat na yan. Bumalik na tayo, ina. May naisip na ako. Anong plano mo? Hehe, malalaman mo rin mamaya. Si Lolo Yuan, maraming nangyari sa palasyo kamakailan. Sinasabi ko sa sarili, baka nasagasaan ko ang langit. Ang haling ay anak ng langit. Inapangalagaan ng mga Diyos, at talaging iniisip ang kapakanan ng bayan. Unang panalangin, sambahin ng buong bayan, maaaling maantig ang langit. Ngunit nitong mga nagdaang taon, masama ang panahon. Paano yan posible? Sisi ba ito ni Haing? Ako'y tumatanda na. Ang katawan ko ay hindi na kasing tibay ng dati. Naway malusog ang haring. Tulad ng walang hanggang araw, tulad ng pag-akyat ng buwan, makatatagal ka hanggang sa langit. Paggapala sa buong salinlahi. Alam ko ang aking katawan ng sarili ko. Ngayon si Tangking yun ay napunta na sa hangganan upang bayaran ang mga kasalanang nagawa niya sa loob ng maraming taon. Si Tangking Lin rin ang nagbalik ng mga hangganan para sa akin. Magiliw ang bata, mapagbigay at may mabuting puso. May malaki siyang pangarap. Ngunit hindi niya ipinapakita iyon ng malaki. Ang ibig sabihin ng haring. Lola Haring, narito na si Daubao. Ay, aking mabait na apo, halika, halika. Halika, halika. Lola Haring, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Buti na lang na inalagaan ninyo siya ng mabuti. Nabalitaan ko na. Aking mabait na apo, kung hindi dahil sayo, baka bago pa dumating ang opisyal na manggagamot, ay naparoon na ako sa kabilang buhay. Lola Haring, huwag kang magsalitang malas na ganyan. Mula ngayon, si Daubao, ang palagi mong mag-ingat. Lumaki na ang aking maliit na Daubao. Tunay ngang ikinagalak ng lolo. Alagang masaya ako. Gusto mo pa bang mas lalo pang masyahan, Lolo? Oh, Nalala mo ba ilang araw na ang nakalipas? Pakinggan ninyo ang haring. 3 araw lang. Kung hindi ko mapapagyaman ang ulan mula sa langit, doon na ninyo akong ipapasya. sinasabi mo ba na may paraan ka na upang ipakiusat sa langit na bumuhos ang ulan? Ito'y magandang balita. Ngunit, may masamang balita rin. May masamang balita. Lola Haring, huwag kang mag-alala muna. Hindi tulad ng inisip ninyo. Kailangan ni Daubao ng isang malawak at liblib na lugar. Ayaw ni Daubao na may istorbo habang ginagawa ang ritual. Ayaw niyang may mag-abala. Kaya maaari ba naming hilingin, Lolo Haring, na mag-ayos kayong ilang tao para mabigyan ng katahimikan si Daubao at makapagtuon siya. Nararamdaman din ng Diyos ang aking taos pusong panalangin. Kaya pala ganito ang nangyari. May hiling ka ba? Sabihin mo lang, huwag kang mahiya. Ipapagawa ko kay Yuan Gong ang ayos. Lolo Haring, alis na muna ako. Sandali pa. Sa susunod kapag nagsasalita ka, pwede bang huwag maghinga na malakas? Hindi yon maganda. Hindi magandang gawi iyon. Opo, naintindihan ko, Lolo Haring. Buti na itabi ko ang maraming dry ice. Kung hindi ito sapat. Tapos na ang malaking gawain. Gayon, kulang na lang ang isang bagay. Hindi pa kami nakatawag noon ng ganitong kalaking bagay. Helicopter, pakiusap na lang. Itim gintong pendant, pakinggan mo kami. Nagmumula sa puso ang maliit kong dala. Kailangan namin ito para sa silangan.
Ang mga taga Songyang City ay naghihintay. Taon-taon silang dinudurog ng tagtuyot. Halos wala na silang pag-asa na mabuhay at mag-ani. Gusto ko lang na magdalang ulan para sa kanila. Kunti lang para bumuhos, para muling magkaroon ng sigla ang bayan, para makabalik sa pagsasaka ang mga tao. Ayos, nagtagumpay tayo. Salamat, itim gintong pendant. Ang galing mo talaga. Gayon, may pag-asa na ang mga tao sa bayan. Buti na lang natupad ang teknolohiyang drone. Kung hindi ko alam. Ano ang gagawin namin? Tingnan mo na lang gayon. Kailangan na lang nating maghintay. Bumaba ang temperatura ng ulap. Kailangan lang singawong tubig rito. Kapag nag-evaporate at bumagsak, ayos na. Buti na lang ako mismo. Seryoso akong nakinig sa physics noon. Hindi ko inasahan na magagamit ko pa. At magagamit ko itong gayon. Ha ha ha. Nanghihingi kami ng tulong, mahusay na tao. Nanghihingi kami ng tulong, maawa kayo. Iligtas ninyo ang batang ito. Ang bata ay 5 araw na walang pagkain. At ang nanay sa bahay ay mataas pa rin ang lagnat. Wala na kaming pag-asa sa iba. Wala kaming kahit anong makain. Paano ba kami mabubuhay ng ganito? Haring, magpahinga muna po kayo. Mahalaga ang inyong kalusugan, Haring. Paano ako makauupo kung ganito ang nangyayari? Haring, halos mag-iisang tanghali na, wala pa kayong nainom. Hindi pa po kayo kumain ng kahit isang pata. Inaalala namin ang inyong kalusugan, Haring. Hindi ko kayang inumin. Mauuna na kami. Ano pang silbi ng pagbabago ng panahon? Kumikinang na kulog pero walang ulan. Ilang bises na ba to? Bakit na parang namamangkas sa tubig? Haring, Haring, nagbago na ang panahon. Makapal ang mga ulap sa labas. Haring. Ay, Haring, mag-ingat po kayo. Ako'y kulang sa kabutihan. Nanalangin akong patawarin ng langit, nang hingin ang ulan mula sa langit, upang maibsan ang tagtuyot, upang maiwasan ang gutom, at mga sakit. Handog ko ang sarili kong buhay, upang makamit ang pag-ulan, upang iligtas ang libo-libong mamamayan ng Songyang City, mula sa matinding paghihirap at kapahamakan. 5, 4, 3. Ay, bakit hindi pa bumubuhos? Daming beses ko na itong binibilang. Baka mali ang parang ko? Hindi dapat ganon. Ganyan ang itinurong guro. Tama naman ang prinsipyo. Tama din ang pag-setup. Tama ang proseso. Bakit hindi tama ang kinalabasan? Diyos ko, pakiusap. Bumuhos na kayo. Hindi makakatapos si Doubaong gawain. Wow, ang galing! Umulan na. Sobra ang awa mo, Diyos ko. Hindi ka sasayangin ni Doubao muli. Ang iyong mga inaasahan. Anong ibong iyon, bunganga naman? Tinuturot ang mukha ng sarili kong katauhan. Malinaw pa nga. Inuutal mo bang ihi sa mukha ko, ako? Ulan iyan. Ulan iyan nga. Haring, tingnan ninyo, umuulan na. Tumuloy kayo, maglakad-lakad tayo. Ayos na ayos. Ha ha ha. Pagkapala ng Haring sa buong lahi, naiyak ang langit dahil sa inyo. Susunod na taon, sagana ang ani. Laganap ang kabuhayan ng mga alagang hayop. Mabuhay ang Haring. Mabuhay ng lubusan. Ayos. Naligtas ang libu-libong tao sa Songyang City. Ha ha ha. Salamat sa langit.
Salamat sa langit naman. Hahaha. Matagal ko nang alam ang ganda ng ate. Kagandahang pambansa. Nakakabighani, nagpapawala ng ulira. Wala akong nagkakataon noon para dalawin ang ete. Ngayon, sa unang tingin, parang yung nasa pinta. Tulad ng isang Diyos ang ginanga. Anong pambihirang ganda naman. Lahat sila, medyo may edad na naman. Hindi kayang makipagsabayan sa mga batang dalaga. Wala talagang ikukumpara. Ay nako, paano pa nga naman makakasingka siya sa inyo? Ang totoo naman, medyo makapal ang kanilang pulbos at pampaganda. Hindi tunay ang ganda nila. Ang haring kamakailan, nagpadala ng mga magagandang pampalusog para sa inyo. Mamaya, ipapagawa ko na ipamahagi sa mga kapatid na babae. Hindi ko rin magagamit lahat yun. Maraming salamat, Et. Ang bait mo nga, Et. Mabuti ang pagtrato mo sa lahat. Hindi nakapagtataka na ikaw ang kapiling ng haring. Nga, Consort Su. Gayon naman ay muli pong nagpadala ang haring. maraming mataas na uring ginseng. Para po kayong pagalagaan at palakasin. Tingnan ninyo, sabi nga nila. Sinabi na at dumating nga. Dala ninyo sa mga kapatid. Pumili kayo, kasya ninyo ba madala sa bahay? Opo. Mukhang malalim na ang oras na. Ete, maraming salamat sa pakikiusap at paglipat ng oras. Napakalaming na pag-usapan natin. Naku, kami na ang nakialam sa inyo. Ate, magpahinga ka na. Umalis na ang nakababatang babae. Emmy, Sino ba ang may gustong sirang gamit na yun? Inalagaan nila kaming parang mga pilantropo ba? Naman, akala nila sila na ang importante. Hindi lang ba? Dahil lang sa anak nilang maasahan? Noon pa man, sa harap ko siya, hindi man lang umandar ng kahit isang hungkag na salita. Tingnan mo siya ngayon, ano na ang itsura niya? Akala niya talaga, paglipad ng langaw, magiging uk na siya. Gusto kong makita, kailan siya babagsak? Ang ating Taisi, ipinadala sa hangganan para makipagdigma. Sa digmaan, walang awa ang mga espada. Mukhang 10 sa isang buhay lang ang pag-asa niya. Ngayong araw, malaki ang pinsalang natamo ng kalaban. Pero hindi tayo dapat magpakampante. Opo. Sabihan ninyo ang mga kasama, dala-dala nila ang mga sandata. Laging handa, nakaandabay. Opo, Daisy. Bumalik ka na at maggahinga. Pagod ka rin nitong mga nakaraang araw. Mabuti at nasundan ka namin. Sumama sa labanan at pumatay ng kalaban, upang maibalik ang hangganan. Isang karangalan para sa iyong lingkod. Ah, Hari, may sulat rito. Galing ito sa loob ng palasyo. Minamahal na Tangking Lin. Maayos si Ruolan. Mabuti ang kalusugan ng haring. Nagtagumpay si Daubao sa panalangin para sa ulan. Sana'y makabalik ka ng ligtas. Ang galing, Haring. Umulan na sa kabisera. Kaya ang pagkain ng bayan. May pagkukunan na. Panahon, lupa at tagakaisa. Yung nabawi natin dito, halos tapos na. Ipagsabi ang magandang balita. Sabihin ninyo sa mga kasama. Lahat magpusig tayo para makasaya sa darating na taon. Sides, Haring. Ipapaalam ko na yon. Ang batang yan, maasahan pala. Katulad ng ama niya. Huwag kang mag-alala, Daubao. Tatay, tiyak na. Hindi kita bibigin. Tinawag niya akong minamahal. Minamahal. Hahaha. Sulat din ako pabalik. Anong itatawag ko sa kanya? Ruolan. Hindi pwede. Masyadong ordinaryo. Lan-er. Ay hindi o. Walang imahinasyon. Minamahal. Parang pareho lang ng dating tawag. Parang minamadali lang. Ano nga bang magandang tawag? May naisip na ako. Para sa agmamahal, asawa, ngangalan ng he. Hindi ba hindi naman ito pakinabang sa kanya? Kapag nakabalik ako, iyangkin ko siya ng maayos. Isang araw lang yan. nakaayos ka na ba ayon sa alituntunin ngayon? Ulat ko, ina, nakatayo na po ako ayon sa utos. Lumapit at magsilbi ka na rin sa ina. Hindi masama. Lahat ng pinapagawa ko sa iyo, para sa ikabubuti mo yon. Opo, ina. Kung hindi dahil sa iyo, pababayaan ba ang anak kong si Kinglin maghirap sa hangganan?
Hindi po, ina. Tumahimik ka. Saan ang pwesto mo para magsalita? Iwanan ko ba ang anak kong Kinglin na maayos lang, na hindi magiging ka-easy? Kailangan mo talagang pumunta roon? Isang lugar na tila walang buhay, bird-proof na lugar. Umiyak, umiyak, umiyak. Alam mo naman, puro iyak ka lang. Kung bumalik si Kinglin, saka palang ok. Pero kung hindi siya makabalik, ikaw, sasama ka na rin sa kanyang libing. Dapat ako ang sasama sa kanya. Huwag kang magkunwaring ganito rito. Tulad mo, isang babae mula sa Red Lighthouse. Ano ba talaga ang nasa isip mo? Akala mo hindi ko alam. Manahimik ka at sumunod ka lang. Manatili ka sa tabi ko. Ang sinasabi kong gawin mo ngayon, para rin itong mabawasan ang pasakit ni Kinglin, para makatulong ka sa kanya. Kung totoong mahal mo siya, makausap ka at sumunod ka. Daubao, Tang Kinglin. Halika na, pagkain na. Ngayong araw, niluto ko ang paborito ninyo. Ang sabaw na nilagang manok na gusto ninyo. Tara. Wow! Ang gand, nanay. Daubao, ito ang paborito ko rin. Ruolan, pagod ka na siguro, salamat. Kinglin, dapat bumalik ka na buhay. Mananatili si Ruolan maghihintay sa'yo. Nanay! Saan ka pupunta? Daubao, maaga pa ngayon. Matulog ka pa ng konti. Lalabas si nanay para bumati kay Lola Tso. Ang aga naman yan. Dapat lang bumati. Maaga akong nagising. Hindi na ako makatulog. Gusto ko munang maglakad-lakad. Sasamahan kita, nanay. Okay lang, Daubao. Babalik lang si nanay agad. Ang aga nga. Hindi ka mananatili kung gigisingin ka. Matulog ka na, dali. Kung kaya mo ba, nanay? Nanay, sabihin mo sa akin, binubuli ba ni Lola Hu ang nanay? Hintay ka lang, nanay. Si Daubao, maghihiganti para sa'yo. Daubao. Lola Hu, Daubao, bumati na ako sa'yo. Tahimik ka ha. Hindi pa bumabangon ang madam. Hindi pa siya gumigising. Naglakad pa ako rito para bumati sa iyo, Lola. Sino naman ang nagsabi na pumunta ka? Bilang nakababata ako, karapat-dapat akong bumati sa nakatatanda. Hindi ba dapat? Hindi na kailangan utos mula kaninuman. Dalhin mo ang nanay mo rito. Bumalik ka na. Hindi, pupunta ako para makita si consort ko. Ikaw, maliit na salbeho. Tawagin ninyo ang mga tao. Hamakan ninyo ang batang ito. Buksan ang pinto. Ako si Daubao. Teka, ako na. Sinong magtatapang? Dumating sa Renachuan. Yinak Yuan, nandito po kayo. Daubao, naapi ka ba? Yinak Yuan, gusto lang ni Daubao bumati kay consort ko. Bumati po. Ewan ko bakit. Hinadlangan siyang aliping iyon. Dumating ako ngayon para bumati kay Consort Su. Hindi inakala na mangyayari ito. Sige na nga, 50 hampas. Bilang parusa. Maawa po kayo. Hindi na po ako muling gagawa. Gayin mo na ngayon. Ituturing kong parang hindi nangyari ang insidenteng ito. Hindi ito nangyari. Kung umabot kay Haing, baka. Huwag. Hahayaan ko na. Apat. Kung hindi pa gumigising ang ina, magpapahinga na lang tayo. Prinsesa Daubao. Uwi na tayo. Ina, sobrang hindi sila makatuwiran. At may suporta pa si Yuan. Wala na akong magawa, alipin lang ako. 2 kamao kontra 4 na kamay. Nakakapalo mo naman sa'yo. Dinala mo ang lahat ng pasanin para sa akin. Hindi ako naapi. Galit lang ako para sa ina. Sa ngayon hindi na siya mapapaliwanagan. Ngunit ang galit na ito, naalala ko na. Babawi din ako balang araw. May tea gathering tayo pagkatapos ng 3 araw. Sabihan mo siya, ang mabuting manugang ko. Ihanda na niya ang sarili. Ipakita niya ito sa harap ng lahat. Opo. Ako na ang pupunta, ina. Ngayon ay ang kauna. Tea Gathering. Noong nakaraang taon, mga mahal na consort, iniwan ninyo ako ng mga sorpresa. Naalala ko pa ang tea ceremony ni Consort Su. Kahanga-hanga. Tingnan natin ngayong taon. Anong bagong inihain? Maraming salamat, Haring. Bahagyang higit lang ako kaysa sa mga kapatid ko. May kaunting kalamangan lamang. Inalad akong mapansin ng Haring. Isang kaangalan po ito. Huwag kang magpakumbaba, mahal kong consort. Haring,
Nabalitaan ko mula kay Tang Qinglin. Bihasa rin daw si Roland sa tea ceremony. Bakit hindi natin abangan? Tingnan natin kung makakakuha rin ba tayo ng isang magandang tasa. Hindi inaasahan, ganun pala ang galing ni Ruolan. Maghihintay ako ng magandang balita. Nanay, ang tea party na ito, siguradong plano iyon ni consort ko. Isang patibong para sa'yo. Kailangan mong maghanda ng maaga. Pero marunong lang ako ng ilang simpleng tea ceremony. Kung ihahambing talaga, hindi talaga ako kakasa sa kanila. Nanay, huwag mag-alala. Dobaw ang bahala, tutulungan kita. Ang matandang bruha na iyon, tuso talaga siya. Sinasadyang pinagbabawal nila ang mga bata. Tiyak na ako ang tinatarget. Anong dongyoran? Ito'y nakakakuhang pansin, at mapapatahimik pa nila ang mga iyon. Tama. Nanay, alam ko na kung kailan ka. Ano ang dapat gawin? Bakit hindi pa kumikilos si Roland? Baka natatakot siyang magkamali? Roland ay bata pa. Hindi pa sanay sa ganitong laki ng okasyon. Maaring nag-alangan nga siya. Mga kapatid, huwag ninyong sisihin o pagtawanan siya, ha? Roland, huwag kang mag-alala. Hindi ka nila pagtatawanan. Huwag kang mag-alala, ginang. Walang problema ang alipin ninyo. Anong klaseng kamamaan ito? Hindi ko pa ito nakita dati. Handa na. Inaanyayahan ko ang haring. At ang mga ginang na tikman. Tunay ngang mabango at matamis ang lasa. Magandang tsa. Napakahusay na tsa. Anong tsa ito? Hindi pa ako nakatikim noon. Sagot sa haring. Ang tawag sa tsaa na ito ay milk tea. Ang inihain gayong araw ay may pangalang Boyajuetsian. Ayos. Pati pangalan, napakamalahig. Hindi nga ako nagkamali sa iyo. Hindi rin nagkamali si King Lin. Aking minamahal na asawa. Ngayon, 2 Tia Master, ay nakuha mo na ang kanilang lugar. Naiinggit talaga ako. May ganito siyang galing. Hindi mukha ng isang babaeng nasa Red Lighthouse. Baka naman, mali na ang paghusga ko sa kanya noon. Haring, sobra ang papiri ninyo. Lahat yan dahil sa araw-araw. Aral at pagtuturo ng ina. Dahil sa pagtuturo ng ina, si Ruolan, ang napansin ng lahat. Ayos lang, ayos lang. Ang galing niyang magtimpla, alam niya ang sukatan. Hindi siya nag-agawan, hindi nagmamakaawa. Kahit na inalala ko ang pagpapahirap ko sa kanya, wala siyang inalala sa nakaraan. Sa halip, sa harap ng haring, inapuri pa niya ako. Mukhang ang panlasa ni King Lin ay talagang mabuti. Ako yata ang naging may pagkiling. Roland. Tumaas ka na agad. Huwag ka nang magsalam. Noon ako ang nagkamali sa iyo. Ako ay nakarinig na ikaw ay mula sa Red Lighthouse. Kaya ako nagkaroon ng pagkiling. Lagi kitang pinupuna at pinagtutuunan ng pansin. Ngayon nakikita ko ako'y nagkamali. Ina, huwag naman ganun pong sabihin. Nakakahiya naman pakinggan. Ako ang nagkasala. Ako ang nagkamali. Dapat paniwalaan ko ang paningin ni Tang Qinglin. Tama, lagi siyang matiisin at kalmado. Hindi niya kailanman ginawang espesyal ang babaeng tulad nito. Mula ngayon, walang maglakas loob mang-api sa'yo. Ako ang tututok at susuportahan ka. Pakawalan ninyo ang nanay ko. Sabi ni Papa bago siya umalis. Naingatan ko ang nanay. Sinong akalain manggalaw sa kanya? Nakuha na natin ang kanilang loob. Ginang prinsesa, ang taizi natin ay bumalik. Bumalik si Papa. Bumalik si King Lin. Si King Lin ay bumalik.
Nasaan si Papa? Dali, dalhin kami para makita siya. Huwag kayong magmadali. Ang Taizi ay ligtas at maayos. Wala man lang kahit isang gasgas. Huwag kayong mag-alala. Ang saya. Ngayon, makakapagpahinga na tayo. Ayos, sa wakas kasama namin si Papa. Makakain ng salo-salo. Magpapaputok akong paputok para ipagdiwang si Papa.